Meron akong question. Wag mo munang swipe. Meron akong question. Ano? Saan tayo mapupunta after natin mamatay? Langit. Langit? Ano yung sa tingin natin bakit langit? Ako, siguro, deserve ko sa hell. Ang dami kong kasalanan eh. Ano yung reason para mapunta tayo sa heaven? Reason? Oo. Yung sa ano mo lang, Sundin, sa perspective mo lang. sundin ang 10 purpose ng Yun lang. Patayin tayo dyan. Lahat tayo. Wala namang makakasunod nun. true. Naging kabit na. Uy, Hindi, wala namang problema doon kasi hindi naman tayo perfect. Kapag tayo lang yung mag-effort papuntang heaven, siguro wala tayong kayang paraan, di ba? Agree ka doon? true. Halimbawa, nakagawa tayo ng kasalanan ngayon ng 5 kasalanan. Pero kapag gumawa tayo ng 10 mabuti, mako-cover up ba nung 5 kasalanan yung 10 mabuti na ginawa natin? Hindi. Oo nga, di ba? Kung yung sa usapang heaven, wala tayong paraan talaga para makapunta sa heaven. Agree ka doon? I agree. Pero ito, meron akong good news. Paano kung merong gustong umako para sa'yo, para sa akin? 100% na punishment na sa'yo, mapapunishment ka saan, di ba? Kasi nga, hindi natin kaya pumunta heaven ng tayo lang eh. So, punishment yun, mapupunta tayo sa hell. Pero, paano kung merong isang tao na perfect na gustong umako? Yung hell na para sa atin sana ay inako niya. So, pag merong umako ng 100% hell natin, ilan na lang matitira sa atin? Wala na. Wala na. Pero seryoso, 'di ba? Kung meron nang umako, ibig sabihin wala na tayong percent mapunta sa hell. So, saan tayo mapupunta? Kung wala nang percent mapupunta sa hell. Heaven, wow. Yung sinasabi kong may aako, alam ko naniniwala ka din na si Lord Jesus yun, 'di ba? Yung ginawa niya sa cross. Oh. Pero yun nga, balik tayo doon sa sinasabi ko kanina, which is napag-usapan natin na deserve natin hell, pero inako niya yung 100% na hell natin sa cross. Which, kaya makapunta tayo sa heaven. Tama. Pero yung offer niya na yun, ano pala yun? Free gift pala yun. Ibig sabihin, hindi mo pinaghirapan. Kasi syempre, gift nga eh. I mean, kunyari, ito, meron ako 100 pesos. Sasabihin ko sa'yo, free. Pero, bago mo tanggapin, hugasan mo muna yung sakyan ko. Matatawag ba yun na free? Hindi. Hindi, 'di ba? Same with God. Yung yung salvation or kaligtasan na ginawa niya sa atin. Free din 'yun. Pero nasa sayo lang kung tatanggapin mo o hindi. Pero matatanggap lang naman 'yun by trusting or by believing yung ginawa niya sa cross. Alam mo rin naman yung kwento nun, 'di ba? Yung ginawa niya sa cross na pinatawad tayong lahat. Naniniwala ka ba pinatawad tayo yung sin natin in past, pati future? Pati future. Oo. So, yun, meron akong tricky question. Paano kung ikaw nagtitiwala ka na kay Lord na siya lang yung tanging paraan para mapunta tayo sa heaven? Kaso, kinabukasan, nakagawa ka ng 2 kasalanan. Pero after 2 minutes, namatay ka na agad. Hindi ka man lang nakapagsisi. Kasi nga biglaan eh. Ano sa tingin mo? Saan tayo mapupunta nun? Yung pag ganun? Heaven or hell? Heaven, heaven. Bakit heaven? Kasi nga, mapagpatayo silbi. Mm-mm. Ayun. Wala ka pang ginagawa. Tawad ka. Pero agree din ako dun sa sinabi mo. Kasi yung usapan natin kanina, past and future sin, pinatawad na ni Lord. Diba? Kaya wala, grabe lang na nakaka-amaze. Pero, eto pa, meron pa ako isang question. Eto pa.
tricky question para hindi boring. Paano pag meron kang kaibigan na nagsabi na, sis, syempre babae ka eh. Sabi niya, sis, maliligtas ako kasi mabuti akong tao. Sa tingin mo, saan siya mapupunta? Heaven or hell? Heaven. Pero sa tingin mo ba fully 100% siya nagtitiwala sa Panginoon o dahil Hindi. pati good person siya? Naniniwala lang Pati sa sarili niya, 'di ba? sa sarili lang. Parang he only thinks na mabuti siya o kaya siya mapupunta sa heaven. Mm. But he don't enough believe to God Mm. na patatawarin siya kaya siya mapupunta sa heaven. Kaya nga. Kasi nga kanina, totoo 'yun. Kasi nga kanina yung napag-usapan natin kaninang una. Kaya naman tayo mapupunta sa heaven kasi dahil sa ginawa lang ni Lord Jesus, 'di ba? Hindi sa ginawa natin. So, yung base dun sa question, tama naman yung sinabi mo. Pero yung sinabi nung babae, nung sis natin, sabi niya, naliligtas ako dahil mabuti akong tao. Pero, syempre, pag yung ganun yung sinabi niya, di siya naniniwala sa sarili niya. Totoo yung sinabi mo. Ngayon, ito, may second tricky question. Meron naman nagsabi, sis, maliligtas ako dahil nagtitiwala ako sa Panginoon at nagsishare ako ng gospel, nagpipray ako palagi. Sa tingin mo, saan siya mapupunta? Sa langit. Bakit mo nasabing langit? Kasi she believed Mm. parang she doesn't really believe in herself na mabuti siya. Pero naniniwala siya na mabuti siya. Mm. Pero kung titignan mo siya, yung base sa sinabi ni sis na yun. Sis talaga, walang pangalan eh. Kung titignan natin siya, ang sinabi niya, nagtitiwala siya sa Panginoon, tama naman yun, di ba? Pero sinabi niya, at nagsishare ako ng gospel, at nagpipray ako. Ibig sabihin, 50-50 pa rin siya kasi daw, naligtas daw siya. Kasi, nagsishare daw lang siya ng gospel at saka nagpipray. Diba? So, parang naging 50% yung kay Lord, 50% din sa ginawa niya. So, yun kasi yung pinag-uusapan natin about kaligtasan is yung ginawa lang yung gusto kong kasi maano natin, ma-realize ba tawag doon? Ikaw, ma-realize mo, tsaka ako din. Kasi, gusto ko rin talagang pag-aralan na pagdating sa kaligtasan, yung ginawa lang ni Lord Jesus yung na yung dahilan bakit tayo mapupunta sa heaven. Hindi yung dahil sa ginawa natin. Agree ka doon? Ayun. Ngayon, pag yung tao na yun, hindi nagtiwala sa Panginoon, saan siya mapupunta? Heaven. And I mean, hindi siya nagtiwala kay Lord na siya yung dahilan bakit siya maliligtas. Hindi ko alam. Ayun, syempre pag hindi mo pinagtiwalaan si Lord na siya yung dahilan para mapunta sa heaven, syempre, matik hell na yun. 'Di ba? So, dahil parehas tayo ayaw natin mapunta sa hell. Kailan natin sisimulang paniwalaan na si Lord Jesus lang yung makakapagligtas sa atin? So, 'di ba kanina sabi natin pag hindi nagtiwala kay Lord, matik hell siya mapupunta. Ngayon, dahil ayaw natin mapunta sa hell, kailan tayo maniniwala or magtitiwala kay Lord na siya lang yung dahilan?